Okay, good afternoon, ano? Ah, top-down analysis tayo ulit kay gold, ano? Again, same, busy, ano? Nakapag-trade naman kanina, kaya lang nakaisa lang. Dadalawa sana pero na-stop out ako. Ayan, stop loss. Pero napaaga kasi adjust ko nung stop loss ko. Nag-manual trailing stop ako. Kaya yun, tinamaan niya. And paano bang ginawa dyan? Kung hindi ako na-stop loss dyan, that is around $60 sana. Kahit yung 0.01, kung makapasok ka ng maganda. Kaso, na-i-adjust ko ng, nagtuturo kasi ako kanina. Okay, yung support natin, the same, dito sa October, ayan siya. Yellow, since monthly siya. Solid lines support. Sa taas naman, yung all-time high, long dotted line, kasi resistance. Yellow pa rin kasi monthly. On the weekly, monthly, lagyan natin ng monthly. Lagyan natin ng lagyan natin ng PIBO. Anong nangyari? So, naglalaro talaga siya between 50 and 61. So, ibig sabihin, for how many days naglalaro siya doon sa area na yon? Nagsa-sideways siya. Remember sideways binanggit ko sideways. Kahit lagyan natin ng subukan natin lagyan natin ng PIBO. Sige, lagyan natin ng PIBO. Bukan lang natin. Lagyan natin ng box yung pagitan ng 50 at saka 61.8. Tapos punta tayo ng daily. O, yun siya. O, nagsa-sideways siya. Punta tayo ng 1 hour. So, ayun yung price, nagsa-sideways, di ba? Ayan. Sideways. So, kahit sa monthly, makikita mo na kaagad kung ano yung status nung galaw. Pero let us go back to monthly. So, tanggalin natin yan. Sa isip lang natin, nagsa-sideways siya. Then, we go down weekly. Again, ayun yung price. Ayan. Nag-bounce siya dun sa low nung last week. Tanggalin natin to. Ayan. Tanggalin muna natin to. Medyo linisin natin. And then, moving average, same. Ayun pa rin naman. Pa rin yung moving average, malaki yung uwang niya. Ibig sabihin, bullish pa rin to. And then, the RSI is 73. Kaya lang, nakaturo pa baba. But still, that is above 70. So, ando pa rin yung strength niya. Una-una, nag-reject siya rito. And then, we go daily. Ayan. Sa daily, medyo linisin natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron zigzag. Ayan, zigzag. So, lumabas yung line na to. Ibig sabihin, ito ngayon ay parang nasa high. Ayan. Ibig sabihin niya, nasa high na siya. Nasa low na kaya? Wala pa. Kasi nga, wala pa lumalabas. Kung may lumabas na ganyan, ibig sabihin, nasa low na siya. Pero since wala pang lumalabas, may posibilidad talaga na bumaba. Okay. And at the moment, ano ang trend niya on the daily? On the daily, itong isang na to, sa lower time frame yan, pababa yan. Yan. Pagka kasi lagi mo ina-analyze, nagbabago-bago rin yung mo kasi unti-unti mo nakikita yung pagbabago ng market. Price action. On the 4 hours, ayan. Again, ayun, nag-double top. It's a sign of reversal. Ayan na nga. Although these candlesticks are very strong, pero medyo parang itong resistance na to is medyo malakas. And at the same time, makita nyo yung 20, talagang medyo umilalim na siya at medyo bumubuka yung paglayo niya between the 50 and MA. Ayan, lumalaki yung pagitan. That signifies strength of bearish.
And at the same time, ayan ngayon, may dalawang bearish candlestick. Although na may lumalabas na green at the moment, ayan, the moving average is telling us that this is a bearish move, no? And then the RSI is 39.53, less than 50, ibig sabihin, itong galaw na to is bearish talaga. 1 hour, yan. So makikita natin, meron siyang, ayan, high, high, low, although na medyo mataas to, pero ito kasi hindi nag-higher high. Ito high, dapat ito, kung uptrend ito, higher high, hindi. High, lower high, low, higher low. So ano to, sideways. Sideways talaga siya nangyari. And then if we are going to recall yung ating analysis sa 1 hour, sabi natin kanina, if the 1 hour time frame, yung moving average na 20, umibabaw sa 50 at nagkaroon ng bullish at binrake itong resistance na to, pwedeng after ng pullback, pwede tayong mag-buy. Pero hindi nangyari. So, ibig sabihin, hindi nangyari yung inaantay natin. So, medyo bagong analysis. Pero mapapansin nyo, this line, nag-appear na yung line na yun. Ibig sabihin, parang nakikita na ni market yung swing low niya rito. So, posible ito ngayon ay mag-retrace. Pero dahil ito ay the 20 is below the moving average ng 50, posibleng ito ay retracement on a 1 hour basis. Medyo baka mamaya, babalik lang ito, then pwedeng babagsak uli. And at the same time, kung titingnan nyo mabuti, meron mga fair value gap. Ayan, fair value gap. And then there's another fair value gap. Medyo maliit lang, pero fair value gap pa rin yan. Baka hatakin yung price papunta dito, dito. And at the same time, dyan nag-breakout yung price, kanina. Ayun. Ayan. So, kanina, maga, pumasok ako ng 4118.41. 4118.41. 4118, halos 4118. Ito, andito. Kanina dito, 4118, ayan, dyan. Pumasok ako dyan kanina. Kung bababa tayo ng mas mababa, 4118, ito. Dito ako pumasok halos. Yan, 4118. Yan. Kasi umilalim pa yung yung moving average ng 20. Sabi ko, bababa talaga. And at the same time, kanina, hindi pa lumabas itong line na to. Ang lumabas ito. Ibig sabihin kasi nito, nakita niya na yung swing high niya. So, kung nakita niya na yung swing high niya, possible itong bumaba. Bumaba siya. Gumanon. Bumaba yung moving average. Sabi ko, pasok ako dito. So, nag-TP ako dito. Tapos, pumasok uli ako ng 411347. Yung 411347, 4113, ayun, yan, dyan. Pasok ako dyan. Dito. Ang TP ko dito. Stop loss ko dito. Ang TP ko dito. Kaso, nung nagtuturo ko, in-adjust ko yung stop loss ko dito kagad. Napaaga. Na-i-adjust ko ng 4113.52 aga. Kaya pagka-hit nung stop loss ko, sabay bagsak. Kung hindi ako nag-adjust na stop loss, eto yung stop loss ko hindi na-hit. Kung susukatin nyo yan, dati 650 pips or $60. Yan. Mate, meron na namang lumabas na line. Ano ibig sabihin yan? Ito, ibig sabihin nito, posibleng nakita na niya yung swing low niya. So, kaya medyo bumabalik. Di tataas na? Hindi naman. At the moment, makikita niyo yung moving average, ayan, bumubuka. Ibig sabihin, lumalakas yung momentum ng bearish. Pwedeng ito ay parang ganito lang din. Ayan, no? High. Diba? High, lower high. Lower low. Low, lower low. Lower high. Lower low. Pwedeng lower low. Ayun yung moving up, ayun yung fair value gap. So, pag nakita natin may lumabas na line dyan, ayan,
Oh, pag nakita natin, may lumabas na line dyan mamaya, di ba? Ito ngayon, lumabas itong line na to. Lumabas itong line na to. Hintayin yung may lumabas yung line dito, mga dito. Pag lumabas yan, posible, nakita niya na yung swing low niya. O ito. Pwedeng bababa na naman. So, and tingnan nyo to. Yan, di ba? And tingnan nyo yung RSI, 37. So, inconfluence talaga. Okay? So, ano ba yung line na to? Ang line na to ay tinatawag na zigzag. Punta kayo ng insert, indicator, custom. Punta kayo sa ibaba. I-type nyo yung C. Pag tinype nyo yung C, makikita nyo yung zigzag. Ayun, zigzag. Ipasok nyo lang yan. Okay, yan na. Wala na kayong babaguhin. So sa ngayon, anong inihintay ko? Inihintay ko ngayon since ang bias nito sa lower time frame is downtrend, inihintay ko ngayon mag-appear yung line dito. Kung sakaling mag-appear yung line dito, ibig sabihin nakita niya na yung swing high niya. Pwede pa rin akong mag-sell. Kung mag-sell ako dyan, saan ang stop loss ko? Dito, above the FBG. Saan naman ang TP ko? Tingnan natin. Tayo ng 15 minutes. Saan ang FBG? Saan ang TP? Pwedeng ang TP dito rin kung saan siya pasok, pwedeng pasok diyan, TP dito or dito. Yan. Malaki-laki pa rin 'yan. Remember, stop loss above the FBG. Yan. Yan ang pinaka-the best talaga is punta kayo ng lower time frame para makita nyo. So ayan ngayon, may lumabas, di ba? Di bababa na, pwedeng lumababa na, pero minsan hanggat hindi niya nakuha yung FBG na to, minsan hindi talaga bababa. Mukhang bababa, ganun. Parang bumababa kunwari. Parang ganun din to. Ganun din yan. Until to. Diba? Ito yung swing high na isa. Pwedeng below this swing high, gaganon lang siya. Bababa na. Antay lang talaga. Let's say nandito ka na. Nandito na yung price. Nandito na. Gumanyan. Tapos, nagkaroon ng double tap. Tapos, nag-choke. Bumalik. Nag-break na structure. Yun. Pwede kang pumasok next na retracement. Kailangan may ganun talaga. Ayun. At least may ganun. Ito, nabago na yan. Na-break na structure niya. Ito, choke. Pwede ito break na structure. Yan. Pwede rin yan. I hope na sa mga old students, sana makatulong. Ayan, lumabas yung kan, di ba? Yan. Pwedeng yan. Since lumabas yan, pwedeng bababa muna yan bago aakyat. Or pwede rin namang didiretso na. Kaya, obserbahan. Pagka nagkaroon ng ganyan, tapos bumalik, tapos ganun, nakadalawang ganun, nag-create ng downtrend, posibleng yung susunod yan, ayun, buy, sell ka na. Stop loss dito. Yung pag-chart kasi depende yan Depende sa nilalabas. Hindi naman ngunit yung chart mo kanina, yun na yun Pwedeng mabago yun. Kaya yung ituturo sa inyo next week is paano nyo i-analyze yung chart na ibinibigay sa GC natin. Hindi yung signal. We will teach you how to analyze the chart so you could decide on your own. Hindi yung pag binato sa inyo yung chart, yan na, okay na, hindi na. Iba yung na-analyze yung chart. Napoproteksyonan nyo yung kapital nyo. Kasi pwedeng wala ako sa kondisyon. Pwedeng mali na ibato ko. Kung may sarili kayong analysis, napoproteksyonan nyo yung kapital nyo. Kahit libre to, kung wala naman kayong matututuhan, mahal pa rin ito. Kasi yung oras na i-allot nyo rito, mahalaga din. Kaya yung mga gagawin natin is pagbubutihin din natin. Okay? And see you tomorrow. We will start exactly 5 p.m. Medyo limited yung ating Zoom. 100 lang, kaya kinlose ko na. Minsan naman kasi yung iba, hindi naman talaga uma-attend. Pero, na-apologize dun sa iba na kung sakaling mapuno ng 100, hindi ko alam, baka hindi na tumanggap. Pero, kailangan maaga kayo. But I'm sure hindi lahat naman sa atin. Kasi iba, may mga trabaho at busy. But anyway, we will have another Zoom orientation next week. To be announced na lang kasi next week pala, November 1 is Undas, Kaya
I'm not sure kung matutuloy yon. Okay. But this orientation tomorrow, we will start at 5 p.m. Ready all your questions para mas malaman nyo ano ba yung proseso ng program. Again, thank you very much.